Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Emmanuel Santos, isang doktor na inilaan ang aking propesyon sa pag-aalaga at pagtulong sa ating mga nakatatanda o senior citizens upang sila'y mamuhay ng mas malusog, mas masigla at puno ng buhay. Ngayon, meron po akong gustong ibahagi sa inyo isang paksa na madalas ay hindi masyadong napag-uusapan pero napakahalaga para sa ating pangkalahatang kagalingan, lalo na para sa ating mga Ginoo habang sila ay tumatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang ilang kalalakihan na nasa edad 70s o 80s ay nananatiling malusog, matalas ang isip at puno ng sigla habang ang iba naman ay tila mabilis manghina? Ito ba ay dahil lamang sa genetics o lahi? O meron pa bang ibang dahilan? Isang bagay na marahil ay hindi natin napapansin. Isipin ninyo, isang simpleng solusyon, hindi nangangailangan ng gamot, ngunit maaaring makatulong sa inyo na mapanatili ang linaw ng isip, suportahan ang kalusugan ng inyong puso at posibleng pahabain pa ang inyong buhay. Nakakagulat, ito ay isang salik na karaniwang napapabayaan ng maraming kalalakihan. Ang katotohanan, ang pagpapabaya sa inyong kalusugang sexual ay maaaring magpabilis sa proseso ng pagtanda na hahantong sa pagkawala ng lakas, katatagan at pangkalahatang kagalingan. Ating aalamin ang isa sa pinakamahalagang sikreto para sa mga kalalakihang lampas taong gulang upang mapanatili ang pinakamainam na kalusugan. Maaaring ikabigla ito ng ilan, ngunit hinihikayat ko kayong makinig hanggang dulo. Ating sisiyasatin ang katotohanang suportado ng siyensya kung paano ninyo epektibong mapapahaba ang inyong buhay. 1. Bakit mas mabilis tumanda ang ilang tao kaysa sa iba? Kung mapapansin ninyo sa ating paligid, merong malaking pagkakaiba sa mga nakatatanda. Ang ilang kalalakihan na nasa edad 70s at 80s ay aktibo pa rin sa pisikal, matalas ang pag-iisip at puno ng buhay. Subalit ang iba ay nakararanas ng mabilis na paghina, nakikipaglaban sa panghihina ng katawan, mga isyu sa pag-iisip at pangkalahatang kawalan ng sigla. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa genetic lottery o swerte sa lahi. Ang mga pagpili sa pamumuhay at partikular na ang pagpapanatili ng kalusugang sexual ay may mahalagang papel sa kung gaano kahusay tumatanda ang isang lalaki. Isa sa mga madalas na hindi napapansing salik na nag-aambag sa maagang pagtanda sa mga kalalakihang lampas, 50 taong gulang, ay ang pagbaba ng sexual na aktibidad, kabilang na ang sariling pagbibigay, kasiyahan, self-pleasure. Maraming kalalakihan ang nag-aakala na ang pagtanda ay natural na nangangahulugan ng pagkawala ng interes at kakayahang sexual, ngunit iba ang sinasabi ng siyentipikong pananaliksik. Bagamat maaaring magbago ang paraan ng pagpapahayag ng sexualidad habang nagkakaedad, ang pangunahing pangangailangan ng tao para sa kasiyahan, koneksyon at pisikal na estimulasyon ay nananatili. Gayunpaman, dahil sa mga samajik na bawal, social taboos, mga alalahanin sa kalusugan o personal na maling akala, maraming nakatatandang lalaki ang unti-unting umiiwas sa sexual na pagpapahayag. Ang pag-iwas na ito ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na negatibong epekto sa kalusugan.
Kapag huminto ang isang lalaki sa pakikipagtalik o anumang sexual na gawain, ang kanyang katawan ay dumaranas ng mga pagbabagong pisyolohikal na maaaring magpabilis sa pagtanda. Ang nabawasang sexual na estimulasyon ay maaaring humantong sa pagbaba ng antas ng testosterone na siya namang maaaring magpahina sa kalamnan, magbawas ng densidad ng buto at magpabagal sa metabolismo. Bukod dito, ang kakulangan sa regular na sexual na aktibidad ay maaaring makaapekto sa sirkulasyon ng dugo na nagpapataas ng panganib sa mga sakit sa puso at ugat, cardiovascular diseases. Ang hindi magandang daloy ng dugo sa ari ay maaari ring mag-ambag sa erectile dysfunction o hirap sa pagtigas ng ari na lalo pang nagiging dahilan upang iwasan ng mga kalalakihan ang aktibong buhay sexual. Ang mga epekto sa pag-iisip ng pag-iwas sa sexual na gawain ay parehong nakababahala. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang sexual na aktibidad ay nagpapasigla sa produksyon ng mga neurohormones tulad ng oxytocin at dopamine na mahalaga para sa pagpapanatili ng tungkulin ng utak. Ang mga kalalakihang nananatiling sexual na aktibo sa kanilang mga huling taon ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na memorya at mas mababang panganib na magkaroon ng mga kondisyong neurodegenerative tulad ng Alzheimer's disease. Sa kabaligtaran, ang mga sumusuko ng maaga sa sexual na aktibidad ay madalas na nakararanas ng mas mataas na antas ng stress, depresyon at nabawasang pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin sa buhay. Sa halip na ituring ang pagbaba ng sexual na aktibidad bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, mahalagang kilalanin ito bilang isang salik na maaaring baguhin. Sa pamamagitan ng pananatiling aktibo sa sexual na pagpapahayag, maging ito man ay sa pamamagitan ng intimasya sa kapareha o sariling pagbibigay kasiyahan, ang mga kalalakihan ay maaaring aktibong kumilos upang pabagalin ang proseso ng pagtanda, mapanatili ang pisikal na lakas at pangalagaan ang linaw ng isip. Ang susi ay ang pag-unawa na ang sexualidad ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Tuwi, ang mga kahangahangang benepisyo ng sexual na aktibidad para sa mga nakatatanda. Ang sexual na aktibidad na sumasaklaw sa parehong intimasya sa kapareha at sariling pagbibigay kasiyahan ay nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan, partikular na para sa mga kalalakihang lampas taong gulang. Bagamat marami ang nag-aakala na ang sexualidad ay natural na nawawala habang nagkakaedad, malinaw na ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay malaki ang naitutulong sa pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Ang pag-unawa sa mga benepisyong ito ay maaaring magbigay kapangyarihan sa mga nakatatandang lalaki na gumawa ng matalinong mga pagpili tungkol sa kanilang kalusugan at haba ng buhay. Isa sa pinakakilalang benepisyo ng regular na sexual na aktibidad ay ang pinabuting kalusugan ng puso at mga ugat, cardiovascular health. Ang pakikilahok sa sexual na aktibidad ay nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo na nagpapababa ng panganib
sa alta presyon, sakit sa puso at stroke. Natuklasan sa isang pag-aaral mula sa Universidad ng Finland na ang mga matatandang lalaki na nanatiling sexual na aktibo ay may 50% na mas mababang insidente ng mga issue sa cardiovascular kumpara sa kanilang mga kasamahang hindi gaanong aktibo. Ang pisikal na pagsisikap na kasangkot sa sexual na aktibidad ay nagbibigay din ng isang anyo ng banayad na ehersisyong aerobiko na nagtataguyod ng kalusugan ng puso at pangkalahatang fitness. Ang isa pang malaking benepisyo ay ang pangangalaga sa pag-iisip, cognitive preservation. Ang sexual na aktibidad ay nagtitrigger ng paglabas ng mga neurohormones tulad ng oxytocin, dopamine at serotonin. Ang mga kemikal na ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng tungkulin ng utak at nagbabawas ng stress. Iminumungkahi ng pananaliksik mula sa Universidad ng California na ang regular na sexual na aktibidad ay nagpapahusay sa neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na bumuo at magpatibay ng mga koneksyon sa pagitan ng mga nerve cells. Ang epektong ito ay naiugnay sa pinabuting memorya at mas mababang panganib ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's. Ang mga kalalakihang nagpapatuloy sa pakikipagtalik sa kanilang mga huling taon ay madalas na nakararanas ng mas mahusay na pagganap ng pag-iisip at linaw ng kaisipan. Ang kalusugang sexual ay gumaganap din ng mahalagang papel sa regulasyon ng hormone. Ang testosterone, isang mahalagang hormone para sa kalusugan ng lalaki, ay natural na bumababa habang nagkakaedad. Gayunpaman, ang pakikilahok sa sexual na aktibidad ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng produksyon ng testosterone kaya't napapanatili ang mass ng kalamnan, densidad ng buto at antas ng enerhiya. Ang pagpapanatili ng matatag na antas ng testosterone ay maaari ring magbawas ng panganib ng osteoporosis at pagiging marupok sa mga nakatatandang lalaki. Karagdagan pa, ang regular na paglabas ng semilla ejaculation ay naiugnay sa mas mababang panganib ng kanser sa prostate. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Sexual Medicine ang natagpuan na ang mga lalaking naglalabas ng semilya nang hindi bababa sa 25 beses bawat buwan ay may makabuluhang mas mababang posibilidad na magkaroon ng kanser sa prostate. Ang protektibong epekto na ito ay iniisip na resulta ng pag-flush ng mga toxin at pagbabawas ng pamamaga sa prostate. Higit pa sa mga pisyolohikal na benepisyong ito, ang pagpapanatili ng aktibong buhay sexual ay nagpapalakas ng emosyonal na kagalingan. Ang sexual na aktibidad ay nagbabawas ng stress, nagtataguyod ng mas mahusay na pagtulog, at nagpapahusay ng pagpapahalaga sa sarili. Maraming nakatatandang lalaki ang nag-uulat na mas konektado sila sa kanilang katawan at mas optimistiko sa buhay kapag nagpapatuloy sila sa sexual na pagpapahayag. Sa halip na ituring ang sexualidad bilang isang yugto na nagtatapos sa kabataan, dapat itong kilalanin bilang isang mahalagang aspeto ng panghabambuhay na kalusugan. Ang pagbibigay prioridad sa kagalingang sexual ay maaaring humantong sa isang mas mahaba, mas malusog, at mas kasiyasiyang buhay. 3. Mga karaniwang pagkakamali ng mga nakatatandang lalaki kapag tinatalikuran ang sexual na aktibidad.
Habang tumatanda ang mga kalalakihan, marami ang nagsisimulang umiwas sa sexual na aktibidad, madalas dahil sa paniniwalang ito ay natural at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ang pag-iwas na ito ay madalas na hindi dahil sa biolohikal na pangangailangan, kundi dahil sa mga maling akala, paghubog ng lipunan, at kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng pagpapanatili ng kalusugang sexual. Ilang karaniwang pagkakamali ang nag-aambag sa maagang pagtalikod na ito sa sexual na pagpapahayag na sa huli ay nagpapabilis sa pisikal na paghina at nagbabawas ng pangkalahatang kagalingan. Isa sa pinakalaganap na pagkakamali ay ang paniniwala na ang pagnanasang sexual ay natural na nawawala habang nagkakaedad. Bagamat ang mga pagbabago sa hormonal ay maaaring makaapekto sa tindi ng libido, ang pangangailangan para sa pisikal na kasiyahan at intimasya ay nananatili sa buong buhay. Ipinakita ng pananaliksik na bagamat bumababa ang antas ng testosterone sa paglipas ng panahon, ang regular na sexual na aktibidad ay tumutulong sa pagpapanatili ng produksyon ng hormone at pangkalahatang sigla. Ang mga nag-aakala na ang pagtanda at pagkawala ng pagnanasang sexual ay magkasabay ay maaaring hindi namamalayang nag-aambag sa kanilang sariling pisikal at emosyonal na paghina sa pamamagitan ng masyadong maagang pag-iwas sa sexual na pagpapahayag. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagtingin sa sexual na aktibidad bilang nakasentro lamang sa kakayahang tumigas ang ari erectile function. Maraming nakatatandang lalaki ang naniniwala na kung hindi na sila makakamit o makapagpapanatili ng paninigas ng ari ng kasing dali ng dati, dapat nang magwakas ang kanilang buhay sexual. Gayunpaman, ang sexualidad ay hindi lamang tungkol sa penetrasyon. Saklaw nito ang malawak na hanay ng pisikal na sensasyon, emosyonal na koneksyon, at personal na katuparan. Ang pagpapalawak ng kahulugan ng sexual na kasiyahan lampas sa paninigas ng ari ay nagpapahintulot sa mga kalalakihan na patuloy na tamasahin ang intimasya sa iba't ibang paraan na parehong kasiyasya. Ang ilang mga lalaki ay nagkakamali rin sa pag-iisip na ang pag-iwas sa sexual na aktibidad ay nagtitipid ng enerhiya at nagpapahaba ng buhay. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa mga makalumang ideya tungkol sa pagtitipid ng sexual na enerhiya na napatunayan ng mali ng siyensya. Sa katotohanan, ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ang regular na sexual na aktibidad kabilang ang sariling pagbibigay kasiyahan ay nagtataguyod ng kalusugan ng puso at ugat, nagpapahusay ng immune function at nagbabawas ng stress. Ang pag-iwas sa sexual na aktibidad ay hindi humahantong sa mas mataas na enerhiya. Sa halip, maaari itong mag-ambag sa pagbaba ng mas ng kalamnan, densidad ng buto at pangkalahatang pisikal na kakayahan. Isang karagdagang pagkakamali ay ang tendensyang makaramdam ng hiya o pagkapahiya tungkol sa pagpapanatili ng aktibong buhay sexual sa mga huling taon. Ang mga samajik na bawal at saloobin ng henerasyon ay madalas na humahantong sa mga nakatatandang lalaki na maniwala na hindi naaangkop
ang pagpapahayag ng kanilang sexualidad. Ang panloob na kahihiyang ito ay maaaring magresulta sa emosyonal na pagkabalisa, pag-iwas sa intimasya at maging sa depresyon. Sa halip na magpadaig sa mga stigma ng kultura, dapat kilalanin ng mga kalalakihan ang kalusugang sexual bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kagalingan. Sa halip na ituring ang pagbaba ng sexual na aktibidad bilang isang hindi maiiwasang bunga ng pagtanda, dapat aktibong hamunin ng mga nakatatandang lalaki ang mga maling akalang ito sa pamamagitan ng pag-unawa na ang sexual na pagpapahayag ay hindi lamang posible kundi kapaki-pakinabang din sa mga huling yugto ng buhay. Maaari silang gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang sigla at pangkalahatang kalidad ng buhay. Mga paraan upang maibalik ang kalusugang sexual sa edad 75 pataas. Para sa maraming kalalakihang lampas 75 taong gulang, ang humihinang kakayahang sexual ay madalas na tinitingnan bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ipinapakita ng siyentipikong pananaliksik at mga pagsulong sa medisina na ang kalusugang sexual ay maaaring mapanatili at kahit na maibalik sa tamang pamamaraan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga partikular na estratehiya, malalampasan ng mga kalalakihan ang mga pisikal at psikolohikal na hadlang na nag-aambag sa pagbaba ng sexual na aktibidad. Ang susi ay ang pakikipagtulungan sa mga natural na pagbabago ng katawan sa halip na labanan ang mga ito na inaangkop ang mga teknik upang mapanatili ang kakayahan at kasiyahan. Ang unang hakbang sa pagpapanumbalik ng kalusugang sexual ay ang paglikha ng tamang kapaligiran para sa pagre-relax at estimulasyon. Ang stress at pagkabalisa ay malalaking hadlang sa kakayahang sexual dahil nagtitrigger ito ng paglabas ng cortisol na maaaring makagambala sa produksyon ng testosterone at sirkulasyon ng dugo. Ang paglalaan ng dedikadong oras sa isang tahimik at komportableng lugar ay nagpapahintulot sa mga kalalakihan na mag-focus sa kanilang katawan nang walang mga distraksyon. Ang paggamit ng mga pansuportang unan o pag-aayos ng mga posisyon upang mabawasan ang bigat sa mga kasukasuan at kalamnan ay maaari ring magpahusay sa kaginhawaan. Ang susunod na hakbang ay nagsasangkot ng pagsasanay sa malalim na paghinga at progressive muscle relaxation. Ang pakikilahok sa mabagal at kontroladong paghinga ay tumutulong upang madagdagan ang daloy ng oxygen at mabawasan ang tensyon sa buong katawan. Maraming kalalakihan ang natutuklasan na ang pagsasama ng mga teknik sa mindfulness bago ang sexual na aktibidad ay nagpapabuti sa kanilang kakayahang makaranas ng kasiyahan ng walang performance anxiety. Ang pagbabagong ito sa pag-iisip ay mahalaga dahil ang stress at paghuhusga sa sarili ay madalas na humahadlang sa sexual na tugon. Ang muling pagkonekta sa sariling katawan sa pamamagitan ng haplos na hindi nakasentro sa ari non-genital touch ay isa pang epektibong teknik. Habang tumatanda ang mga lalaki, maaaring mangailangan sila ng mas mahabang panahon ng estimulasyon upang makamit ang pagkaantig. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga sensasyon sa mga lugar
tulad ng panloob na hita, ibabang bahagi ng tiyan, dibdib at leeg, maaari nilang gisingin ang mga neural pathway na nauugnay sa kasiyahan. Ang unti-unting paraang ito ay pumipigil sa pagkadismaya at nagpapahintulot sa katawan na tumugon ng natural. Ang paggamit ng naaangkop na mga pamamaraan ng estimulasyon na iniakma sa tumatandang katawan ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kakayahang sexual. Ang mga pampadulas lubricants na partikular na idinisenyo para sa sensitibong balat ay maaaring magpahusay sa kaginhawaan, at ang mga pampadulas na nagpapainit, warming lubricants, ay maaaring magpataas ng sensitibidad. Bukod pa rito, ang pagsasama ng iba't ibang uri ng estimulasyon tulad ng banayad na masahe o mga vibratory device ay maaaring makatulong sa mga nakararanas ng nabawasang sensitibidad ng nerve o mga issue sa kahusayan ng kamay dexterity. Ang pagiging consistent o tuloy-tuloy ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugang sexual. Ang pakikilahok sa sexual na aktibidad o sariling pagbibigay kasiyahan 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay tumutulong sa pagpapanatili ng daloy ng dugo, pangangalaga sa kalusugan ng erectile tissue, at pagpapanatili ng antas ng hormone. Ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ang regular na estimulasyon ay maaaring magpabagal sa pagbaba ng kakayahang sexual at mapabuti ang pangkalahatang kagalingan. Sa pamamagitan ng pag-ampon sa mga pamamaraang ito, maibabalik ng mga kalalakihan ang kumpiyansa sa kanilang kalusugang sexual. Sa halip na sumuko sa paghina, maaari silang gumawa ng mga proaktibong hakbang upang mapanatili ang sigla at kasiyahan hanggang sa kanilang mga huling taon. 5. Mga resulta ng tuloy-tuloy na pagsasagawa. Ang mga benepisyo ng pagpapanatili ng sexual na aktibidad sa mga huling yugto ng buhay ay higit pa sa agarang kasiyahan. Ang regular na pakikilahok sa sexual na pagpapahayag, maging sa pamamagitan man ng intimasiya, sa kapareha o sariling pagbibigay kasiyahan, ay may malalim na epekto sa parehong pisikal at mental na kagalingan. Ang mga positibong pagbabagong ito ay unti-unting nangyayari sa paglipas ng panahon na may kapansin-pansing mga pagpapabuti sa maikling panahon, makabuluhang mga pagpapahusay sa katamtamang panahon, at pangmatagalang proteksyon laban sa paghinang na uugnay sa edad. Sa maikling panahon, karaniwang sa loob ng unang ilang linggo, ang mga kalalakihang nagsisimula sa pagsasanay ng may kamalayang sexual na estimulasyon, mindful sexual stimulation, ay madalas na nag-uulat ng pinabuting pagre-relax, nabawasang stress, at mas mahusay na kalidad ng pagtulog. Ang paglabas ng endorphins at oxytocin sa panahon ng sexual na aktibidad ay nag-aambag sa pakiramdam ng kagalingan at emosyonal na balanse. Bukod pa rito, ang mas mataas na sirkulasyon ng dugo ay nagpapahusay sa kalusugan ng tissue sa ari, hindi na maaaring humantong sa pinabuting sensitibidad at mas malakas na tugon sa pagkaantig. Kahit na walang agarang pagbabago sa erectile function, madalas na nararanasan ng mga kalalakihan ang isang panibagong koneksyon sa kanilang katawan na nagbabawas ng pakiramdam ng pagkadismaya at pagdududa sa sarili. Sa katamtamang panahon, karaniwang sa loob ng 2 hanggang 3 buwan,
mas malaking pisyolohikal na benepisyo ang nagiging kapansin-pansin. Ang regular na sexual na aktibidad ay tumutulong sa pagpapanatili ng produksyon ng testosterone na sumusuporta sa mas ng kalamnan densidad ng buto at antas ng enerhiya. Maraming kalalakihan ang naguulat ng pinabuting sirkulasyon at mas malakas, mas consistent na paninigas ng ari dahil sa pinahusay na kalusugan ng mga ugat vascular health. Ang mga benepisyo sa pag-iisip ay nagiging maliwanag din habang ang sexual na aktibidad ay nagpapasigla sa neuroplasticity na tumutulong sa pagpapanatili ng memorya at talas ng pag-iisip. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga kalalakihang nananatiling sexual na aktibo ay nagpapakita ng mas mahusay na kasanayan sa paglutas ng problema at mas mababang rate ng depresyon kumpara sa mga umiiwas sa sexual na pagpapahayag. Sa pangmatagalang panahon, ang pagpapanatili ng consistent na sexual na aktibidad sa loob ng 1 taon o higit pa ay nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan. Ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ang mga kalalakihang nagpapatuloy sa pakikipagtalik ay may makabuluhang mas mababang panganib sa mga issue sa prostate kabilang ang kanser sa prostate. Ang kalusugan ng puso at ugat ay bumubuti rin dahil ang regular na sexual na aktibidad ay naiugnay sa mas mababang presyon ng dugo at mas mababang posibilidad ng sakit sa puso. Bukod dito, ang pagpapanatili ng kalusugang sexual ay nag-aambag sa isang positibong karanasan sa pagtanda, nagpapatibay sa kumpiyansa sa sarili at nagbabawas ng panganib ng samadhik na pag-iwas at pag-iisa. Sa halip na ituring ang sexualidad bilang isang bagay na nababawasan habang nagkakaedad, dapat itong kilalanin ng mga kalalakihan bilang isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan. Ang mga epekto ng tuloy-tuloy na sexual na aktibidad ay lumalampas pa sa silid-tulugan na nakakaimpluwensya sa haba ng buhay, linaw ng isip at kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa aspetong ito ng kagalingan, maaaring aktibong kontrolin ng mga kalalakihan ang kanilang proseso ng pagtanda na tinitiyak na sila ay mananatiling hindi lamang pisikal na may kakayahan, kundi pati na rin mental at emosyonal na nasisiyahan sa kanilang mga huling taon. Konklusyon: pagyakap sa kalusugang sexual para sa mahabang buhay at sigla. Bilang inyong lingkod na doktor, nais kong iwan sa inyo ang kaisipang ito. Ang pagtanda ay isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, ngunit kung paano tayo tatanda ay malaking bahagi na nasa ating kontrol. Ang ating mga pagpili sa pamumuhay, kabilang ang isang madalas na napapabayaang aspeto, ang ating kalusugang sexual, ay mahalaga para sa mahabang buhay at sigla. Maraming kalalakihan ang maling nag-aakala na ang pagnanasang sexual ay natural na nawawala habang nagkakaedad. Gayunpaman, lubos na kinukumpirma ng pananaliksik na ang pagpapanatiling regular na sexual na aktibidad, maging sa kapareha man o sa pamamagitan ng sariling pagbibigay kasiyahan, ay makabuluhang nagpapalakas sa parehong pisikal at mental na kalusugan. Ang tuloy-tuloy na sexual na pagpapahayag ay maaaring makatulong na pabagalin ang paghina
ng pag-iisip, patatagin ang antas ng testosterone, suportahan ang tungkulin ng puso, at bawasan ang panganib ng depresyon at maging ng Alzheimer's disease. Ang pakikilahok sa sexual na aktibidad, mainam kung 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, ay maaaring magpahusay sa kalusugan ng puso at mga ugat sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at pagtulong na maiwasan ang mga isyu tulad ng erectile dysfunction. Bukod dito, ang intimasiya ay nagtitrigger ng paglabas ng mga kapaki-pakinabang na hormone tulad ng oxytocin at endorphins na nagpapaginhawa sa stress at nagpapalakas ng emosyonal na katatagan. Sa emosyonal na aspeto, ang katuparan sa sexualidad ay tumutulong na labanan ang pakiramdam ng pag-iisa, nagpapatibay sa pagpapahalaga sa sarili, at nagpapahusay sa pangkalahatang kasiyahan sa buhay. Mahalaga para sa mga kalalakihan na aktibong iakma ang kanilang mga sexual na gawain habang sila ay tumatanda, marahil sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknik sa pagre-relax, paggamit ng angkop na mga pampadulas, at pagsasanay ng may kamalayang estimulasyon. Isang mahalagang aral sa buhay dito ay ang hamunin ang mga samajik na stigma at maging bukas sa pagtalakay at pagyakap sa inyong sexualidad sa buong buhay ninyo. Ito ay maaaring magbago sa pagtanda mula sa kinatatakutan ng ilan bilang isang panahon ng paghina tungo sa isang oportunidad para sa pagtuklas sa sarili, patuloy na sigla, at mas malalim na koneksyon sa kapwa. Ang pagbibigay prioridad sa inyong kalusugang sexual kasabay ng mabuting dayeta, regular na ehersisyo, at mental na kagalingan ay susi upang matiyak na bilang mga nakatatanda, hindi lamang tayo mabubuhay ng mas matagal kundi uunlad din sa pisikal at emosyonal na aspeto na nagpapayaman sa kalidad ng ating buhay, higit pa sa simpleng pagdaragdag ng mga taon. Ang mga pananaw na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at tunay sa bawat yugto ng buhay. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Mangyaring maglaan ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa talakayang ito na plano ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mahahalagang katotohanan ito. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento. Malaki po ang kahulugan ng inyong puna. Huwag kalimutang i-like, ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang, at mag-subscribe kung ito ay isang channel para sa mas marami pang nilalamang tulad nito. Maraming salamat po sa inyong oras, at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin na may kalusugan at kaligayahan.